Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my Japan Diaries. Today is April 13, 2024. Saturday at talaga namang late na late pa rin yung mga vlogs natin. But anyway, for today's vlog, since April nga ito ay spring season dito sa Japan, maghahanami tayo today or flower viewing kasi nga bloom na ang mga sakura or mga cherry blossoms dito sa Japan. 1 month ago, okay? Around mga 10 a.m. lumabas nga ako sa bahay at dumiretso muna ako dito sa Family Mart kasi hindi ko na kinakaya yung gutom. Bumili nga ako nitong Fami Cafe Latte. Mas gusto ko tong sa Family Mart kaysa sa 7-Eleven. Ikaw na din magtitimpla dito kung gaano katamis na gusto mo or gaano ka creamy. And also, isa din sa mga favorite kong kinakain dito sa Family Mart ay ang Spam Musubi. Ewan ko ba, pero kapag ganitong binibili ko, sarap na sarap ako sa Spam. Pero pag ako'y bumibili nung isang can, ako'y umay na umay, siguro kasi nga madami. Hirap na hirap nga ako magbike dahil nga ang naisuot kong skirt ay ang haba. Tingnan nyo naman, papunta pa lang ako dito sa train station, manghang-mangha na ako kasi lahat nga ng mga puno na yan ay mga cherry blossoms. Pwede nga kahit dito na lang maghanami. Pero yung pupuntahan kasi namin today ay dun sa Ueda Castle or spot talaga siya para maghanami. Tas may mga tinda-tinda din. Iniiwan ko nga lang yung bike ko dito sa station and then magte-train ako papunta na doon. Medyo malapit lang siya, 2 stations away, pero yung pamasahe ko is 240 yen or nasa around 80 pesos. At ang kasama ko pala for today ay kinita ko na lang dito sa train station. Ito pala si Senpai Lagare. Ay maiden name niya pala yung Lagare. Ang pangalan niya ay Jerosel Senpai. Sa ibang company siya nagtatrabaho pero malapit lang din naman. Kapag may mga okasyon dito sa amin, ay pumupunta din talaga lagi siya. Siya laging may dala ng cake. Thank you, Senpai. Mula sa Ueda Station, naglakad na lang kami kasi nga malapit lang din naman. Pero ang napuntahan namin ay dito sa may bandang likod. Hindi ito yung pinakang entrance pero ang ganda pa rin guys, oh. Actually, first time namin to na masaktuhan talaga na super bloom na bloom ang mga cherry blossoms dito sa spot na to. Syempre, palagi kaming may trabaho ng weekdays so weekends lang kami nakakapunta and hindi naman din nasasaktuhan talaga na yun yung pinaka-peak ng bloom ng cherry blossoms. But this year ay nasaktuhan namin. Meron nga ding iba't ibang klase ng cherry blossoms katulad nito na pababa yung mga sanga niya. Meron din namang ganito na medyo pa-white na pero madami siyang branches. Etong place na to ay tinatawag na Ueda-jo or Ueda Castle. Medyo maliit lang talaga siya. Hindi siya katulad ng mga castle na ine-expect nyo na Osaka Castle kasi ito ay nasira na kumbaga ni-restore na lang. Iilan na lang yung natira na original parts pero ang ating mission ngayon ay mag-food trip. Una nga namin tinikman ni itong chocolate-coated na banana. Maganda siya tingnan pero hindi siya masarap guys, for me. At syempre, hindi din mawawala dito ang mga nagtitinda ng takoyaki na nakaka-amaze panoodin kasi bilog na bilog talaga nagagawa nila. Nung bago-bago pa ako dito sa Japan, di ko trip ang takoyaki. Pero nung nagtagal, nagustuhan ko na nga din. Pero dito sa Japan, ang mga takoyaki, yung loob niya is creamy. Hindi siya yung lutong-luto. Tapos syempre, malaki yung taco or octopus. Meron din ditong candied strawberry or sa Japanese ay ichigo ame. Meron ding ibang mga fruits pero kilala din to sa tawag na tanghulu. Guys, wag nyo na irong subukan. Pag isang beses la ang picture, okay na yun. Pero yung strawberry itself dito sa Japan, talagang napakasarap. Matamis siya. Pero kapag ganitong lalagyan mo pa ng candy, too much sweet na for me. Meron din sila dito na version no, sa atin yung mga snowball tapos lalagyan ng makulay na matamis, ganyan. Patok na patok yun dito, especially sa mga bagets. At syempre, hindi mawawala ang isa sa mga video na talaga namang nag-viral sa akin noon ay itong goldfish scooping. Nakakatuwa nga't si Lolo pa rin ang nandito. Sa kanya ko din nakuha yung dati kong isda na si Goldilocks. Buhay pa rin si Goldilocks ngayon at nasa pamamahay na siya ni King Kong. Yan ang aming baby. Sa mga di nakakaalam at hindi makagets, yun pong paper scooper na binigay ay sobrang nipis nun at napupunit agad yun kasi yun yung thought nung game. Pero as long as hindi siya napupunit, pwede kang makakuha hanggat ilan ang kaya mo. Parehas nga kami naglaro ni Senpai sa halagang 400 yen at parehas kami nakakuha. At ang goal talaga namin ay for experience. Kaya nung nakakuha kami, naghanap na lang kami ng 2 batang magkapatid na pagbibigyan ng isda. Kasi hindi namin kaya yung responsibilidad na magdagdag pa ng isda, char. At least may napasaya kaming mga bata. Bumili din kami ng 10 yen pan, yung pancake na 10 yen yung design. At bumili din kami ng aming drinks. Ang akin ay milk tea tapioca. By the way, supposed to be last week pa dapat ang festival na ito. Kaso nga late ang bloom ng mga sakura so in-adjust nila for another week. Kaya meron pa rin mga ganitong tinda. Mas naging okay nga kasi this time hindi masyadong dagsa yung mga tao kasi siguro nagpunta na last week wala pa naman, siguro din na nagpunta yung iba this week. Kaya madami-dami pang space kaya nakatambay pa nga kami dito ni Senpai at kumain. Maya-maya nga umikot na kami dito at meron kami nadaanan na meron pa palang maliit na shrine dito. Medyo liblib na nga sa part na to. Nagulat kami, akala namin ang daming tao, mga puppet lang pala. Pero yung iba totoong tao katulad ng dalawang nakaupo. Sinubukan namin basahin yung mga nakasulat through Google Translate at nakalagay
nakalagay doon yung kwento ng mga nakatira doon dati. Medyo creepy nga lang pero educational siya. Paglabas nga namin doon sa maliit na daanan, nagulat kami, meron pa pala talagang malaking space dito para sa tambayan at mga basurahan. Meron talagang mga upuan para kainan. At napakarami pa nga mga tinda at mga merch. Katulad nitong napaka-cute na aso na nakakimono. Meron din ditong nagpe-perform. At nakaka-amaze din talaga kasi iba-iba yung mga Japanese audience kaysa sa ating mga Pinoy. Mga polite pa rin sila habang napalakpak. Bale, umikot nga kami dito sa place at since dun kami nagpasok sa likod, huli naming napuntahan itong bandang entrance. Madami pa ngang spot na pwedeng pagpicturan dito. Katulad nito, sina lolo at lola nagpa-picture sa amin. At ito din, isa pa to sa laging pinagpipicturan dito. Syempre, matagal na ako dito. May mga picture ako dati dito. At sa 6 na taon ko ngang nakatira dito sa Japan, hindi ko pa natatry pumasok sa mismong turret ng castle. Kaya niyaya ko si Senpai na subukan namin. Sa halagang ngang 500 yen or nasa around 180 pesos, mapupuntahan na namin tong tuktok nung castle. At saka yung isa pang museum mamaya dun sa labas. Ito yung turret ng castle or yung sa tuktok lang ng mismong castle. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa din yung pinakang castle, yung mismo. Ewan ko kung nagiba na ba or what. Ito naman, binasa ko to. Ito daw yung pinaglagyan ng dating bangkay no transport noong unang panahon. Ito naman sa second floor, mafe-feel mo na talaga yung mga kahoy na inaapakan mo tumutunog-tunog kasi nga sobrang luma na. Nandito din nga yung mga lumang pictures at pamula dito, matatanaw nyo yung baba nung castle na napakaganda, tanaw yung mga cherry blossoms at saka kapag may kalaban, kitang-kita agad. Sa pagkakaalam ko nga, madaming naipanalo itong castle na ito sa mga digmaan. At naka-display nga din dito yung dating itsura ng lugar na to. Dito naman sa may bandang gitna, meron ding mga lumang gamit na naka-display, na nakasulat din in Japanese. Wala naman siya masyado naka-display, pero yung building itself ay nakaka-amaze kasi grabe, sobrang luma na nun. At dito naman sa may bandang left, dito sa dulo, pwede kayo dyang maupo, makinig at manood ng history ng Uedajo or Ueda Castle. Meron din ditong second floor kung saan nakalagay, naka-display yung mga baril na ginamit noong sinaunang panahon. Syempre, familiar dahil ito din halos siguro yung mga ginamit noong sinakop ng Japan ang Pilipinas. At maisingit ko lang, meron akong trivia. Ang aking lolo, ang tatay ng aking nanay, ay isa sa mga lumaban sa Hapon noong sinaunang panahon. Isa siya sa mga veterans, kaya merong nakukuha ang aking lola noon na pension. At isa nga din ako sa nakatanggap ng scholarship para dun sa mga kamag-anak ng veterans. Kaya ako ay nakapag-college. Thank you sa aking lolo Maning na member ng Hukbalahap. Anyway, nagulat nga kami kasi yung 500 yen pala namin abot pa dito sa museum, dito naman sa baba. Dito naman nakalagay, naka-display yung mga armor na ginamit ng mga samurai noon. Nakaka-amaze lang kasi grabe silang mag-preserve ng mga gamit dito. Parang bago-bago pa, may kulay pa talaga. Sobrang intricate ng mga detalye. Sa sobrang ganda pa nga nung mga bagay-bagay dito, parang may tao pa sa loob, char. Hindi lang siya masyadong ma-justify ng camera kasi nagre-reflect yung sa may salamin, pero grabe yung details, may makikita ka mga gold. Sobrang linis at ang gaganda pa talaga ng mga kondisyon. Mapapaisip ka talaga na grabe, nagawa nila to noon, tong mga damit na to, tong mga armas na to, maa-amaze ka talaga. Eto naman yung mini model nung kanyon na ginawa daw nila noon. Nandito din yung mga pictures ng mga dating mga leader dito sa lugar ng Ueda. Nakakita din ako talaga dito ng legit na abacus. At ito nga yung isa sa pinaka nakaka-amaze kasi yung bigas noon na itago pa nila noong 1784, 1840, 1853 at 1834. Pwede pa rin kaya yung kainin? Char. Nandito din yung mga sample ng mga lumang pera noon at napakarami pang ang iba. Pagdating nga ng mga 4 PM, naglakad naman na kami papunta sa isa sa mga lagi pinupuntahan ng mga Pinoy, ang mga second hand shop. Bukod sa Second Street, meron din tayong tinatawag na hard off. Madami nga ding branches itong hard off, kaya pag nagpunta kayo dito sa Japan, pasukin nyo na yan. Itong pink MK wallet ay nasa 1,200 pesos. At nakakita ako ng gown, tinry ko lang. Char. Parang ang luma na nga nito at outdated na. Syempre, meron din tayo nadampot ng mga t-shirt, pampasalubong din. Ito nga't nagustuhan ko tong shoes na to, pero naintindihan ko na kung bakit siya binenta. Madulas kasi siya sa loob, kaya hindi ko din kinuha kaysa naman masayang. Ito naman si Senpai, ang dami ding nakuhang napaka-cute na damit. Dito naman sa second floor ay mga anime figures, iba't ibang mga anime, Dragon Ball Z, merong mga One Piece at iba-iba pa. Meron nga din iba dito na mga brand new pa, merong gamit na. Yung price na nakalagay ay i-times nyo lang sa 0.36 or 37. Pagkatapos naman namin, pumunta naman kami dito sa malapit na Brazilian shop. Masarap din kasi yung roasted chicken nila dito, kaya kami pumunta. Maya-maya naman nakita ko si nanay dito nakatambay. Tambayan nga daw kasi talaga to ng mga Brazilian at si nanay ay half Brazilian, half Japanese. Nandito din ang kanyang asawa na si Lolo. At syempre, pag nandyan si nanay ay meron ding patuka. Nilibre pa kami kahit
sabi namin wag na. Mami, miss ko talaga sila pag umuwi na nga ako. At ito pala si Lolo, sabi nga nila ay sumabay na kami pa uwi kasi kawawa daw kami, maglalakad na naman daw kami. So pumayag na din kami. Thank you so much Nanay and Lolo. Jane, mito ko bye bye, see you on my next vlog.